Sa atoa karon nga pagpamalandong dapiton manako sa pag-abli diha sa Gospel of Mark. The Gospel of Mark. The Gospel of Mark, we will look at chapter 6, beginning from verse 45 until verse 52. To those of our brothers and sisters joining us online, please do open your Bibles to this passage of Scripture as we consider verse 45 to verse 52. Let us read these verses responsibly. I will begin reading verse 45. And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them that toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. For they considered not the miracles of the loaves, for their heart was hardened. We are familiar with this account from the Gospel of Mark. Apan niining kagabhion, I want us to look into this account and consider the words of the Lord found in verse 50, be of good cheer. Be of good cheer. That's the title of tonight's meditation. Perhaps we are more familiar with the expression, be strong in the Lord. We often find such an exhortation from the Apostle Paul's letters, be strong in the Lord. And then another similar expression, be strong and of a good courage. Obviously, we heard it from God himself speaking unto Joshua. And even before that, God speaking through Moses in Deuteronomy to encourage his people, be strong and of a good courage. Then another is rejoice in the Lord. Be strong in the Lord, be strong and of a good courage. Rejoice in the Lord. These are the familiar exhortation that we read from the Bible, or we ourselves would like to speak and tell our brothers and sisters, or even our families and loved ones. Murag familiar kay taani nga mga pulong. And no doubt about it, makadasig, makakomfort. For they are meant for such purpose. Nga diin, we want to encourage others, if not comfort others with these words. After all, these words are in the Scripture.
pulong gayud sa Ginoo. Apan niining kagabion mga kaigsunan, but nako nga ato ang lantawon. A familiar expression perhaps, pero murag wa kay ta makagamit ani, be of good cheer. Now, when was the last time nga imong dasig ang imong igsuon, be of good cheer? Murag wa kayo ta ana maka-realize o wala kayo ta makagamit ana nga pulong. I'm sure we are more familiar with be strong in the Lord, rejoice in the Lord, be strong and of a good courage. Apan nindot kaayo mga kigsunan kay sa atua karon nga pagapamalandungan, I want us to consider this expression nga mismo ang ato yung Ginoo mo'y nagsulti. We often read about the Lord Jesus telling His disciples and people, be of good cheer. Unya, kung atong lantawon ang sitwasyon ug ang kahimtang sa iyahang mga tinun-an, nga diin iya kining gilitok o gisulti ngadto kanila, no doubt about it that it was the most appropriate words. Muro pinakahaom ug mo gitoy nahibaw gyud ko nga ang Ginoo nasayod nga mo gyud ni siya pinakahaom nga pulong nga gusto nako nga madungog sa ako ang mga tinun-an. Be of good cheer. Nga naman, kaysa atong gibasa atong nasayran nga ang mga tinun-an sa atong Ginoo, if we can quickly look at verse 47, they were in the midst of the sea. Unya na sila diha tunga-tunga sa dagat, samtang ang atong Ginoo tuapas mama, kay ato mang nasayran nga in verse 46, He went into a mountain to pray. But it is indeed amazing nga samtang naa siya sa mama o ang iyang mga tinun-an na tunga-tunga sa kadagatan, ang mata sa atong Ginoo naa kanunay sa iyahang mga tinun-an. Isn't it comforting? Sama sa atong pag-aawiton ba nga, His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Di ba tinuod? You know, mga kigsunan, taliwa sa nagkalain-laing sitwasyon ba nga atong giatubang, na ay mga sitwasyon nga diin galangkob nga naatas mga kasubanan, naatas mga kabalakag, mga kahadlok, mga kahingawa, mga kalisang, ug unsay ato ang pag-atubangon, ug unsay nagapaabot nato diya sa unahan. Isn't it comforting? Nga bisan sa mga panahon nga atong Ginoo tuas bukid o ang iyang tinun-an na tunga-tunga sa dagat, ang iyang mata kanunay nga galantaw sa iyahang mga tinun-an. And true indeed, sa diha nga iyahang nakita, nga naas kalisod ang iyahang mga tinun-an. Nga naman, unsa man sitwasyon nila, nga samtang naas sila tunga-tunga diha in the Sea of Galilee, nakita sa atong Ginoo that they were struggling. Nag-struggle sila. Ug unsa ilang struggle, if you come down to verse 48, makita niya nga ang iyahang mga tinun-an nag-struggle sa pagbugsay sa sakayan. He saw them toiling in rowing, for the wind was contrary. So maingon pa nato nga nakita niya nga naglisod ang iyang mga tinun-an. Og nganong naglisod? Tungod kay alkontra ang hapak sa hangin. And in fact, og nganong alkontra ang hapak sa hangin, unya naglisod gyud sila, kay kung atong masayran diha sa katapusang bahin sa verse 48, kini iyahang nakita ang iyahang mga tinun-an nga naa gyapon tunga-tunga sa kadagatan on a fourth watch. Unya kanang fourth watch of the night, ang oras na siya nga magdagan gikan sa alas 3 sa kadlawon ngadto sa alas 6. Kay ang first watch alas 6 ngadto sa alas 9 gabi. Second watch alas 9 ngadto sa alas 12. Third watch alas 12 ngadto sa alas 3. Fourth watch alas 3 ngadto sa alas 6. Unya, sayri, nga tibok gabi na ni sila, nga naman, giyon sa nato pagkasayod,
Kay kung atong balikan karon sa verse 47, ningon diha, and when the even was come, even gani, first watch, pagtungtong sa kagabhion. So, nitungtong ang kagabhion alas 6 ngadto sa alas 9. Unya ang distansya ng ilahang pagalatason is dili ra mo dagag usa ka oras. Ngano man, kay they were just crossing from one side to the other. Most duha tulo ka oras. Apan pila ka oras na ilang gidagan unya naagay sila tunga-tunga. Ug somehow ato bang makita diha ang paghulagway sa realidad sa kinabuhi nga sa kadaghan natong gipanglimbasugan ba naagi yung mga panahon nga mura og lisod ang atong pagpanglimbasog, because the toiling here is somewhat a picture that they were struggling, but they were not quitting, they were not giving up, pero determinado gid sila silang pagpanglimbasog. Pero sa ilang pagpanglimbasog naara gyud gihapon sila diha nganuman, for the wind was in the contrary. Now, isn't it a struggle? It is indeed a great struggle. In fact, kung ato gininglan taon, maingon nato nga, grabe ang ilahang pagpanglimbasog. Ang the only comfort that is left for them is ang Ginoo nakakita sa ilahang kahimtang. Gani, sa diha nga nakita, tanawa ang verse 46, verse 48, nindot kayo kay aduna ba'y progression diha. In verse 48, una, he saw them. Di ba no? He saw them. Nakita niya ang kalisod sa iyang mga tinunan. Niya unsay sunod iyang gihimo. He cometh to them. Kita ninyo, verse 48? He saw them, he cometh to them. Now, may siguro nga ito ning katunon pag-ayo mga igsoon. Nga diin, anaay mga panahon nga mubati bata nga layo kayong Ginoo diha nato. Pero malayo siya maduol, it doesn't make a difference because He is a very present help in trouble. If we would but humble ourselves in repentance ug unsay mga nagbagabag diha sa imuhang kinabuhi, naa kanunay ang Ginoo. Whether He is near or far, o sa kanta pa, wherever you are, naa kanunay ang Ginoo. Because He is ever present. Pero naagi yung mga panahon sa itong kinabuhi mga kigsunan, nga dag-on gyud ka sa imuhang giatubang nga sirkumstansya. Sama ini nila, grabe ang ilahang pagpanglimbasog. Obviously, as we look at verse 48, and he saw them toiling in rowing. Now, hinumdumi nga kini mga tawhana, mga seasoning nga mga mangingisda. Apan ining tungura galisod yun sila. Obviously, sa nakita sa Ginoo diha sa ilahang kahimtang, as you look at verse 48, he saw them toiling, and then the last part of verse 48, he cometh unto them. Unya, subo kayo kay sa iyaha nga pag ngadto diha sa tinguha nga iyan, tabangan ang iyahang mga tinunan, lantawa ha, a contrast. Verse 48, he saw them. He cometh to them. Apan, unsay reaction sa mga tinunan? Verse 49, but when they saw him, unsay nahitabo? Nangahadlok, mahinuon. Look on. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried. For they all saw him, and what? They were troubled. No, dili ba sukuhi kayo? Ang atong Ginoo nakakita nila, nidangob day nila nindangan gyud diretso gyud kay gusto nga iyahang tabangan o gusto niya nga salbaron ang ila sulbaron og salbaron sila sa ilahang kahimtang. Apan ang mga tinunan sa nakakita niya, nangahadlok. In fact, sa tinguha sa Ginoo nga mo
tabang o mo comfort o mo assure kanila. They were given to fear. Diha silahang kasing-kasing. Unya tungod niya na diha na dayon niguwas ang mga pulong sa baba sa atong Ginoo. Ingon diha verse 50, they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer. It is I. Be not afraid. You know, mga kaigsunan, as we think of the words of the Lord in this passage, surely it was meant to comfort the disciples and cause them to be still. Ngano man? Kaysa diha nga nakita nila ang Ginoo, nahadlok mahinuon sila. Sa diha nga nakita nila ang Ginoo, nalisang hinuon sila. Nga ang atong Ginoo way lain mahimo kun dili nga iyahang i-comfort ug i-assure ang iyahang mga tinunan, dili lang pinaagi sa iyahang presensya, kung dili pinaagi sa iyahang pulong. We are all God's people. God is present with us. Apan kita, bisan kay bawta sa presensya sa Ginoo, still we refuse to be comforted. Nga kinahanglan kita pahinumduman diha sa pulong sa Ginoo. Nga sa ato ang pagdungog ba, nga naagyapon ang kalipay, naagyapon ang kalinaw, regardless og unsa kalisod ang imong giatubang sa kinabuhi. Remember these disciples? They were struggling. They were actually fearful for their life. Nga naman, because the wind was on the contrary. Unya, para gyud masayran pa gyud nato ang sitwasyon nga ilang giatubang, ha? Ablihon nato ang ato ang mga Biblia in the parallel account in Matthew 14. Matthew chapter 14. And look with me at verse 24. Mas detalyado ang pagkahulagway dinhi ni Mateo sa panghitabo. In Matthew chapter 14 and verse 24 to 27, mo nitong mabasa. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Tossed with waves. Ang dito magud sa mark kay wind was on the contrary. So ang emphasis rito nga kusog og kanang alkontra ang hangin. Pero obviously alkontra ang hangin nisaka pod ang tubig. Tanawa diha, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And look at this. And when they saw him walking on the sea, look, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. It is I. Be not afraid. You know, mga kaigsunan, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, we know very well that God is with us. We are indwelt by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is none other than the Comforter. And yet, naagi yung mga sitwasyon nga diin, daw ang ato abang focus naa sa kahimtang, sa sirkumstansya o sa sitwasyon nga mura og na-ignore na to, na-neglect na to, or perhaps naalinggatan na to nga, uy, kuyong man ako ang Ginoo. Naaman ang Ginoo kanako. Sige na lang, mao kana nga ang atong Ginoo dinhi, bisan nga nagpakita na gid siya og ang iyang presensya na nagid sa tubangan sa iyang mga tinun-an, nya nalisang gyapon niya mga tinun-an nga gikinahanglan na gid niya nga mosulti. The word of the Lord. And what is the word of the Lord? Be of good cheer. Unya gani ningon siya diha, it is I.
to really comfort them and assure them of His presence among them. Kay lagi, ang ilahang kahadlok o kabalaka mo'y nagpatigbabaw diha sa ilahang mga kasing-kasing. And so as we reflect upon the words of the Lord here, it was obviously meant to comfort the disciples and cause them to be still. And it was the most appropriate words for the disciples to hear. Now, kung ato bitaw pamalandungan, pwede ka moingon ang Ginoo ato, rejoice in the Lord. Pwede kayo, pero murag dili haom, di ba? Bisan paganig moingon nga, be strong in the Lord. Pwede kayo, pero dili gyud haom. And obviously, the Lord knows what is best for His people in that particular situation and in that particular time. Mao kana nga sa ako nang gingon, while we are more familiar with be strong in the Lord, be strong and of a good courage, rejoice in the Lord, perhaps we need to remind ourselves of the words of the Lord. Taliwa ba sa mga kalisang atong giatubang sa kinabuhi? Be of good cheer. Be of good cheer. Og unsay sukaranan sa imuhang kanang being of good cheer, it simply means be of good comfort. Ang sukaranan is ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. You look at what the Lord said here. Be of good cheer, it is I. And so as we reflect upon the words of the Lord to the disciples in this passage, I want us to realize that sama sa mga tinunan, mga kaigsunan, nagtuo ko that it's the very same words of comfort and assurance that we need to hear sa atuang kinabuhi, even at this moment. Daghan kayo maglihok sa itong hunahuna, daghan kayo magdagan sa itong hunahuna. Perhaps taliwa niya na nga tanan. We need to be reminded of the words of the Lord. Be of good cheer. And unsay sukaranan sa imuhang being in good cheer, because God is with you. It is I. Be not afraid. For the disciples, as I brought to your attention earlier, this must have been the longest night for them. Tiaw mo na pagsugod, pas gabi gasugod, nagbugsay, hapit na lang musubang ang adlaw, bugsay lagi hapon. This must have been the longest night for them. Struggling, trying to make it to the shore. But we know very well the situation. There was huge waves, for the wind was contrary. It must have been a great struggle for them. And they must surely have feared for their life. Apan taliwa niya ng tanan, ang Ginoo mo'y ni-assure kanila, be of good cheer. Ikaduha, mga kaigsunan, like the disciples, we need to hear the same words of comfort and assurance. Be of good cheer, not only for the Lord is with us, but be of good cheer, for the Lord is in control. The Lord is in control. Diin na ito makita. Kung atong makita sa diha, human nga ni sulti ang atong Ginoo ngadto silang mga tinunan, be of good cheer, it is I, be not afraid. So that's our first point, be of good cheer, for the Lord is with us. You look with me in verse 51. And he went up into the ship, and the wind ceased. Na dili ba na siya kahibulungan?
So we have all the reason to be of good cheer, for the Lord is in control. Gani, ang gihimo sa Ginoo diha in verse 51, human siyang gisulti, be of good cheer, it is I, be not afraid. Unsa sunod natong nabasa? He went up unto them into the ship. Unya sa diha nga nisud na siya sa sakayan, unsa nitabo? And the wind ceased. Of course, there's another passage in the Gospel of Mark chapter 4 that Jesus was asleep on the boat. Og nangalisang sud ang mga tinunan, og iyahang girebuke una ang iyang mga ang hangin og ang ang dayon ang iyahang mga tinunan. O ye of little faith. Apan iyahang girebuke. In this situation, there was no rebuking. He simply stepped into the water or stepped into the boat, into the ship, and what happened? Nihunong ang kusog nga hangin. O gani, tungod sa nahitabo, lantawa ang nabiling bahin sa verse 51. And the wind ceased, right? And they were sore amazed in themselves beyond measure and wonder. Obviously, nangahibong gid sila. O obviously, og sa atong kinabuhi, mahibong gid ta. Kay ngano man, kay kalit nga ni hunong ang kusog kayo nga hangin. Og kato, agi og pagkumpirma sa Ginoo ngadto kanila sa iyang gisulti nga, be of good cheer, it is I, be not afraid. It is the Lord's way of saying, when He stepped into the boat and the wind ceased, it was God's way of telling them, be of good cheer, I am in control. You know, mga kigsunan, regardless ato abang mga sitwasyon, you know, sa kuha pong bahin, I have been really looking into passages and I take comfort in God's word. Kaya nga naman, I'm going through karon sa, of course, sa inyo lain-lain matag sitwasyon. Ako ang panglawas. Now, you all know, I've had my CT scan last Friday, and the result was released kaghapon. And somehow, praise God, that all the vital organs are normal. Apan, ang dako paghihapon nga concern is kining bukol sa kong likod kay na paghihapoy subjected to further test. Now, obviously, usa ra gyud mahitabo ana, kwaon gyud ni siya. Unya inikuha na niya, eksamino na siya whether it is, you know, benign or, you know, I don't know sa inyo mga problema, pero as I would look at it, unya, naigamay sa kong background sa kanang mga inana nga sitwasyon, if not for the word of the Lord, igo na nga mukurog ka. Kaya nga naman, normal ang tanan, praise the Lord, unya, naalay ga, bukol diyang gamay si mong buku-buku. You know? So, God willing, I'm going back to my doctor tomorrow. Unya, of course, last na ko nga istorya na mo sa previous na ko, ikahuman ani, igbalik ni mo, i-refer ka na ko og surgeon. Unya, dito sa surgeon, biopsy o unsa outcome, that is another ibang level na po na siya. So, where would I find comfort? In the presence of the Lord and in His Word. Now, ako po ning gi-share diyan ninyo kay I know some of you are also troubled diha sa inyong kinabuhi. Nagkailain lang ta. Ako physical, I don't know about you, but I am sure you all also have your burdens in life. But the good thing is we have one and the same God, gracious, merciful, faithful, and most of all, almighty.
Kagahapon, we had dinner with the family. Birthday sa ako ang kanang pagumangkon. Ang tanan nga conscious na. Ayaw pagkanaan. Ingko nga normal akong kuwan tanan. Ang ganirang bukol sa likod mo. Although, of course, ang akong mama, yun nga. Kaya, may litso layo-layo siya. Gamay lang, gamay. Kung diliw, normal lang gracias Ginoo. Wagi nakita, sa kuwan pa, why sami? Kaya ultrasound ko, di holistic na tanan. Pancreas, gallbladder, tanan normal. At tayo, wag yun. Why sami? Ang katurig yun ang kuwan nga naay kanalaging ang term nga gigamit is na tumor but lesion sa kuwang likod. Apan sa imuhang kaugalingon niya maglingkod ka, sabi kaning bukulan no nga di mamuingon lang diha nga tambok na kaya permiro ang ingon doktor mo ra man gyud nga basig sa imong lawas ba na nga tambok na accumulate. Karon sa iyaha gyud nga kanang resulta, yes, na ay mass diha but dili lang ingon nga kanang ingon lang ordinaryo nga kan kay og ordinaryo ra gyud nga fat substance mugawas ang ingon man gyud nga subject for further kanang analysis. Nyawa man gina siya lain nga remedyo na kwaon gina siya. Kwaon gina siya. Ganiha nagistorya ming Brother Ibin ingon siya nga ngano sa gana diha pastor nga diha man na nitubo. Ingko nga dili ta katubagan na Brother Ibin kay naa bitaw sa mga kababayen-an kadaghanan naa sila mga cyst sa ilahang dughan. Di ta kapanguntahan na og nganong na sila mutubo diha. Ato lang unsay katuyuan na ni Ginoo matangtang makuha praise the Lord no kay sa mga laki kabantay mo sa lalaki wa may diri sa mga babae ra magyunang naas dughan ang kadaghanan sa mga lalaki og sa gani ato salamat lang ay naras buko-buko ang uban diri kanang kadungog siguro ta na brain tumor nga kani siya nga naas buko-buko igor kani magtalikod igor pira siya gamay kwaon. Pero mo, bisan pa man nung ingon na dili di mo makalimtan, di mo likayan nga unsa ka no? Apan taliwa niya ng tanan, I choose to be comforted nga ang Ginoo naa nato. I chose to be comforted, dili lang sa presensya sa Ginoo, but also in His promises. And that is why, be of good cheer. Now, tonight's message is not about my condition. Tonight's message is about our comfort diha sa pulong sa Ginoo. Be of good cheer. Ayaw papildi sa mga kabalaka. Ayaw papildi sa mga kahadlok. Ayaw papildi sa tanan. Minumdum ko akong mama it was only this morning at diin gipahibaw ko ni Mrs. Ay paghuman sa amuha nga pagpanihapon kagahapon gipadad-an man siya sa isda unya aya pa ko niya sultihi nga paluto yun na ni mama kay para nimo kay dili nagkapakanon sa uban. Ikaw mo ba? Dito gabi sa among pagpanihapon, wa kay kumtagad kay dito gikos mga panit sa kanang litson. Kay normal tanan akong ang katuran diri sa kuwan. So ganiha pa paniud to na mo na natagamtam pag-ayo ang panalangin ba. So be of good cheer. Ngano man kay regardless sa imuhang sitwasyon mga kaigsunan, ayaw kalimti that God is in control. Now, when I say God is in control, it doesn't mean nga masulbad ang tanan. Dili.
na ay mga sitwasyon sama ni ini sa pagsuod niya ni hunong ang hangin. True? Apan sa usang bahin sa pagdawat nato ana, be of good cheer, the Lord is in control, meaning whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. In other words, atong dawaton og unsa gyud katuyan og kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, so be it. Na kung mahinumdum mo sa mga higala ni Daniel in the book of Daniel, sa diha nga gida sila atubangan ni Nebuchadnezzar. Now turn with me to Daniel chapter 3 in the Old Testament for a while. Tanaw na to, nindot kayo ang gisulti diri sa kanang higala ni Daniel. Daniel chapter 3. Ang mahitungod ba sa gihatagan sila kanang chance ni Nebuchadnezzar nga salbaron ang ilahang kinabuhi kung muyukbo sila sa iyahang hinimo nga images or golden image, no? Apan tanawa ang tubag sa tulo ka higala ni Daniel ngadto sa kanang hari. You look with me in verse 16. Kay in verse 13, verse 15, gitagaan mas lagi gayon. If ye be ready, that at time ye hear the sound of the cornet, the flute, and you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast in the same hour into the midst of burning fiery furnace. And who is that God who shall deliver you out of my hands? Tanawan tubag ni sa tulo. 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve, unsa ingon dia, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand. Verse 18. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. That is what it means. Nga iyang gilang gipaubaya tanan sa Ginoo. Salbaron miniyag sa dili, amo siyang himayaon sa among kinabuhi. Nakuha na ito mga igsoon? That be of good cheer diha, for the Lord is in control. It doesn't mean nga, masulbad raning ang tanan. No. Naagi sitwasyon nga iyag yung ialaw nga mauna. Pero bisan pa man, og ialaw niya nga mauna, it does not make a difference sa imuhang kinabuhi. It is but your submission to the will of God. So, let us learn this truth this evening. Be of good cheer, for the Lord is with us. Ikaduha, be of good cheer, for the Lord is in control. In fact, complete control. Moving on, mga kaigsonan. Ang ikatulo nga kamatuoran nga ato nga tinguha nga madasig ato ang mga kasing-kasing. Be of good cheer, for the Lord is able. In the midst of such a wonderful experience that the disciples have witnessed themselves, naingangha sila una sa paglakaw sa atong Ginoo. Naingangha sila ikaduha sa pagsakay sa Ginoo sa sakayan ni hunong ang kusog nga hangin. And then tungod ni ana, naka-realize sila. You look with me in verse 52. They considered not the miracles of the loaves, for their heart was hardened. Sama sa mga tinunan, mga kaigsunan. Dali kay tang kalimot sa tanan nga nahimo nas Ginoo sa atong kinabuhi sa manglibay nga mga panahon. Mao na nga malisang ta. Mao na nga mo bati ka kahadlok o kabalaka. Kaya nga naman, kalimot man ta nga, kapila na kahigayon nga gipamatud-an sa Ginoo iyang faithfulness sa ato ang mga kinabuhi.
sa iyahang grasya sa atong mga kinabuhi, sa iyahang kaluoy sa atong mga kinabuhi. Nga indeed, kung iyaha gyud nga katuyuan ug iyahang kabubuton, we can be of good cheer because our God is able to deliver us. Unsay rason nga nung hadlok nga lisang sila niini? Kay nakalimot sila sa mga minglabay nga mga milagro nga gibuhat sa Ginoo nga ilahang nasaksihan. And one of which is mentioned here in verse 52. They considered not the miracles of the loaves. Why? Obviously, tanawa, their heart was hardened. Meaning, nakalimot sila or because of their unbelief. Kana bitang usahay mingon ta nga akato sa una nasulbad to kay murag di man kay to grabe karon ambot mahimo pabaghani sa Ginoo na wa nagig kay paglaom ug mao nay imuha nga panglantaw og pagtuo sa Ginoo. Like the disciples, mga kaigsunan, we may find ourselves in the midst of a very dangerous situation. To some, you may be in a very difficult situation. Or perhaps you may find yourself in a very desperate situation. Dangerous, difficult, desperate. Whatever it is that we are having at this moment, mga kaigsunan, surely you'll be tempted to think that there seemed to be no hope in view. Ayaw. For perhaps, like the disciples, we have failed. If not, we have forgotten God's faithfulness sa atuang mga kinabuhi. Magpapildi ta sa kasuko, disappointment, frustration. Lord, diin man ka. Lord, asa ka. O nganong naingon ani ni Lord. Look back and recall how the Lord has been faithful to you sa aming labay nga mga kapanahunan sa inyong kinabuhi. Look back and recall of God's grace and His mercy sa inyong mga kinabuhi. Look back and recall how the Lord has delivered you. How the Lord has redeemed you. Now, delivered and redeemed not much sa inyong kaluwasan, but even sa kanabang sa mga dagko ninyo mga problema nga nasulbad ninyo sa una, usay makalimot man ta ana. Niya mobalik na sila, maghimo na sa taglain. Mo kana nga we need to be reminded. Ini nga tanan. Be of good cheer. You know, mga kaigsunan, yes, we may not be familiar with using this expression, be of good cheer. And murag dili po siguro kaayo bitaw, murag dili man gud siya pareha sa be strong in the Lord. Di ba, no? Pero something that I'd like us to learn, kay nga naman, in many occasions in the Gospels, mga kaigsunan, mauni siya'y kanunay nga isulti sa atong Ginoo. Aside from this passage that we have considered tonight, where the Lord spoke to His disciples saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. We read of the Lord saying the very same words to different people that has come His way. In Matthew chapter 9 and verse 2, the same words He spoke to the man that was sick of palsy. Nalantawa diha sa inyong Biblia, Matthew chapter 9 and verse 2. He spoke the same words to the man that was sick of palsy.
Matthew chapter 9 and verse 2. Ingon diha, and behold, they brought to him a man sick of palsy, lying on bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of palsy, Son, what? Be of good cheer. Thy sins be forgiven thee. Wow. Isn't it comforting? Not only to the man sick of palsy, also to the woman with an issue of blood. Matthew chapter 9 and verse 22. The same chapter but in verse 22. Unsay imong mabasa diha. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. That word there, be of good comfort, is the same word in the original that means be of good cheer. You would also find the same words in Luke chapter 8 and verse 48. Luke chapter 8 and verse 48. Kaingon diha. And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace. To the man sick of palsy, to the woman with an issue of blood, he spoke the same words to his disciples, not only in regards to our passage tonight, but even in a time where the Lord was preparing his disciples for his imminent departure. Sa diha nga nagsingabot na ang iyang kamatayon o umaabot na ang iyang kamatayon, the Lord spoke to his disciples in John 16 and verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Apan ang katapusan? But be of good cheer. I have overcome the world. Be of good cheer. As we continue to face life's challenges and struggle in all the trials and tribulations that come one after another, dili na to malikayan nga makapangutana, Pastor, how can we be of good cheer? Taliwa nining ato ang giatubang. Now, learn from the disciples. Naa sila sa makalilisa nga kahimtang, naa sila sa lisod nga sitwasyon, and all that the Lord have spoken to them is be of good cheer. How can we be of good cheer? Padayon sa pagsalig sa Ginoo. Padayon sa paglaom diha sa iyahang pulong. Yes, to some of us it may be difficult or quite a struggle to be of good cheer. But realize that God is with you. Mao gini una nga atong nasayran diri sa pulong sa Ginoo. Be of good cheer, it is I. Be not afraid. God is with you. And He is in complete control. Kana bitong moingon gyud ka nga nothing happens by chance. Kung itugot gyud sa Ginoo nga mao na imong kahimtang, imo gyud na siyang dawaton nga mao gyud na. Unya, at the same time, realize that God is able. After all that the Lord Jesus Christ has done, there is no reason for us to be in despair. We can only hope. Wala sa bokabularyo sa mga kaanakan sa Ginoo kanang gitawag na to in despair.
For the Lord had said in many occasions, be of good cheer. We can only hope diha sa Ginoo. And a hope that is grounded in faith. Faith in the Lord and in His Word and in all that He did. Nga tungod ni ana, wa gyud rason alang sa usa ka Kristohanon nga mawad-an sa paglaom. If He is able to save us from sin and able to bring us to heaven, there is no reason to be afraid. But we have all the reason to be of good cheer. Look up to the Lord and continue to trust in Him. Unsay katuyuan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, andamo nato atong kagalingon sa pagdawat. Mao gyud na siya, pagdawat ug unsay iyahang katuyuan. For it is when you are able to submit yourself to the will of God sa imong kinabuhi, padayon ka nga magbaton sa kalinaw, padayon ka nga magbaton sa kalipay, padayon ka nga mag-struggle sa imong giatubang sa kinabuhi, dili kang makafocus even sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili kang makagahin sa oras sa imong pagsangpit sa Ginoo. And you know what? Sa nagkalain-lain na itong sitwasyon, ang mo gyud na pinaka-importante nga ayaw gyud bigay dihang dapita ang pagsalig sa Ginoo ug ang pagsalig sa iyang pulong. Kay naa diha ang tanan. Sama sa itong nasayran, be of good cheer, it is I. Be not afraid. Sa nagkalain-lain sitwasyon nga ito ang giatubang mga kaigsunan, let us take comfort in God, in His presence ato ang kinabuhi, o diha sa iyahang pulong, sa iyahang mga saad, diha sa iyahang pulong. You know, as I was going through kadtong among akong dialysis last CT scan last dialysis naman si Ruben dito, ay dito namang gugoy kadungan sa schedule ba. Unya samtang nga paabot nagka-message mi ni si Ruben. Unya ako po mga kauban dito parehas pod na usa nga ang iya pod is whole abdomen gyapon. Unya mabati sa nimo ba nga naa siya mga kahingawa. Makita nimo sa iyahang nga dagway ba. Niya na po'y usa dito nga classmate po nako. Aw ka na bang kadungan ba nimo bag linya kay maglinya mo dito sa sud. Na po'y usa nga ang iha pong ulo mo'y gi CT scan. Nagkalilain og kana bang kahimtang. Unya ako nga naminaw ko nga sige lang ingon na po nila ba nga. O kung sa'y resulta niya ato laling isalig sa Ginoo, although okay ba o magtotoo ba to o katolik, whatever. Pero I just thought about encouraging them nga kung sa'y katuyuan Ginoo ani ato lang yung isalig ang tanan nga to niya. Now, unya anang pagkalunis panggawas na sa resulta magkapangutana lang po ta ba kung sa po ka to resulta atong ilaha nga giatubang. Now, kanato sa inyong mga sitwasyon, sa tag-sa nato nga mga sitwasyon, let us take comfort in the words of the Lord. Be of good cheer. Magampo ta, Lord, salamat. Kay imong pulong padayon nga naga-comfort, nagadasig ka namo. Padayon Ginoo nga naghatag ka namo sa kusog og nakahatag ka namo sa paglaom
Kaliwa sa nagkalilain nga mga sitwasyon nga among nga giatubang. Ikaw na sayod how every individual and every family and every home had its share of burdens and cares of life. And we are thankful, O Lord, for you have always been speaking to us diha sa imong pulong. Ug kami nakadungog niini. Help us, Lord, that we would respond in faith. Help us, Lord, nga amo kining pagadawaton huptan o pagabarugan. Help us, Lord, that we be overcomers of doubt, of our unbelief, in order for us to be more than conquerors. O Lord, be with us this evening as we proceed to our time of prayer and intercession. In Jesus' name we pray. Amen.